everyone, it's me again, Melody Reyes of Melody Cars. So, stop muna tayo ngayon sa kung anik-anik na videos natin. So, ngayon, ang gagawin natin, magbebenta na tayo ng sasakyan. So, ngayong araw, nasa 10 cars ang ipapakita ko sa inyo sasakyan. So, ngayon, simulan natin ngayon dito sa, so, akala nyo Raptor to, pero hindi, Ford Everest siya. So, ito yung loaded lang siya, ang mid-variant ng Everest natin. Papakita ko sa inyo ngayon ang presyo niya. Kaya nagulat kayo. So, kaya pala niyang maging ganito ang itsura kasi ginastusan nga naman siya ng daan-daang libo ni first owner. So, ayan. So, 2019 Ford Everest mid-variant siya. Trend with automatic transmission. Ayan. So, first owner and low mileage siya. Ayan. So, power seats na din. So, halos wala siyang pinagkaibahan kay Titanium. Mamaya papakita ko sa inyo sa loob yung features niya. So, ayan. Ito yung exterior niya. Ayan. So, makikita nyo, upgraded na siya. Parang mukha siyang Raptor, di ba? So, maangas ang datingan niya. Pati kulay niya, ang ganda. Yan. So, 2.2 siya, 6-speed. Tapos, 20-inch all-terrain tires siya. And then, imported mag wheel siya. Ayan. So, ito yung brake naman niya is yung Brembo brake. Kung makikita nyo, ayun siya. Dito, ayan. Okay. So, ayan. Yung stepboard niya, yung kulay niya, parang yung sa Raptor siya. So, ayan, naka-extended fender siya. And then dito, modified muffler siya. Yan. So, ito, pati itong yung Everest na nakasulat sa likod niya. Yan. So, guys, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na yung mga sasakyan natin hindi siya flooded, hindi siya na-involve sa any major accident. So, itong yung ano natin, yung Everest natin, niloadan lang talaga siya ni first owner. Hindi inano lang. Kumbaga, wala lang siya siguro magawa sa pera niya. Kaya pinaganda niya ng bonggang-bongga to. Ayan. So, dito naman tayo. Ito yung ilaw niya. Ayan, may mga trim siya na parang black dito para nagbibigay ng accent sa kulay ng Everest. So, ayan, may rear spoiler dito. Yung fender niya. Ayan, so yung gulong. Ito, ayan. 12 inch. Okay. So, ayan yung exterior niya. As usual, wala na kayo nakikitang langaw kasi lahat ng nagawing langaw dito sa slots ko, mga napilayan na sila. Lagi sila nadudulas. Ayan. So, ito, may trim din siya dito. Yan sa ilaw niya. So, di ba napakaangas ng harapan niya? Parang, parang Raptor. Kala ko nga nung una to, Raptor yung inaalok sa akin eh. Wala Everest, nagulat ako. So, dito na tayo ngayon sa interior niya. Ayan. Tadaan! Ayan. So, black na yung interior niya kasi nga latest model na siya. Ayan. So, yan. Ito siya ng RFID niya. Ayan. Ha? So, talagang ready to ride na. Gagamitin nyo na lang. So, ito yung yung manual niya. Ayan. Yung booklet niya nandito. Kompleto rin. Ha? So, ito guys, papakita ko sa inyo yung niya. Yung CR niya. Ayan. Binili to ni first owner last quarter na ng 2019. Ayan, so okay. So, dito naman tayo sa, mamaya explain ko sa inyo dito sa dashboard niya. Ito muna tayo sa second row natin. So, dito na tayo sa second row niya. Ayan, so leather seat na rin siya. Tapos, yung aircon niya doon. Tapos, ito yung ceiling niya. Ayan. So, pagpunta niyo, makikita niyo naman nila actual yan eh. Ito, yung third row seat niya. So, wala siya pinagkaiba dun sa titanium natin, sa color white natin. So, ito naman yung tools niya. So, kompleto ng ng tools. Ito yung niya, yung early warning device niya, jack, lahat, everything, yan, kompleto. So, ayan guys, makikita nyo to, ayan, wala siyang scratches. So, very particular tayo dyan kasi pagka dito, may mga, may mga gas-gas yan, mahirap na kasi ibalik sa dati. Yan. Okay. Yan. So, ito yung second row sa kabilang side, ayan. So, pakita ko na isa-isa sa inyo. Okay. Yan. Okay. So, dito na tayo sa dashboard niya. Ayan. So, ito yung features niya. Hindi siya nalalayo kay... So, power seat na rin siya dito. Ayan, o. Okay. Yan. So, ito, naka-carbon fiber dito sa steering wheel niya, pati dito sa console niya. Ayan. So, siya, automatic transmission with manual mode. So, may anti-skid din siya dito. Ayan. So, ito yung control ng aircon niya. Ayan. So, kompleto rin siya. May GPS na yan, navigation. Tapos, connect nyo lang din yung phone niya. So, same dun sa feature ng titanium natin. So, itong dashboard niya, makikita nyo. Ayan. So, walang gas-gas dito. Ayan. So, makinis siya. Ayan. Okay. So, ito yung dashcam niya. Naka-dashcam din siya dito. Ayan. So,
lagyan na lang natin na SD card dyan. Okay? So, ayan na, yung control nga nung yung ilaw din, dito rin siya. So, same na same doon sa kay titanium natin. So, yung amoy niya, pagka nasakyan nyo rin siya, amoy bago. Ang bango. Di ba? Yung presko yung amoy. Yan. So, ito yung plastic niya. Yan, may plastic siya. Tapos, power window. So, guys, mapapakita ko sa inyo, Yan. Dito, sa ilalim, ayan. So, pag ginangat ko to, yan. So, naka-plastic na siya, di ba? Ayan, no? Ang galing, sobrang sariwa talaga. So, din tayo ngayon sa engine niya, ha? Sa kulay engine. Kasi natin yung hood niya. So, ito, sinasabi ko palagi, naka-hydraulic siya. So, kahit bata or kahit babae o pitit na kagaya ko, madali lang siyang ibuksan. Ayan. Diba? Hindi ka nakukuha ng pantukod-tukod na ganun. Like yung sinasabi, naka-hood damper siya. Ayan. So, ito siya, 2.2 diesel engine. Ayan. So, Durator TDCI. Ayan. So, yung ano niya, yung battery niya, bago rin to. Ayan. So, hindi muna tayo magpapalit ng battery dyan. So, ayan yung engine niya. Tingnan niyo mabuti. Wala siyang leaks. Ayan. Kung nagastusan nga ni first owner yung sasakyan niya ng bonggang-bongga na ang 100,000 ang ginastos niya, syempre, papayag ba siya na magkakaroon ng problema dito sa makina? Unahin niya ng gastusan yung makina kung meron mang problema. So, yung kagaya ng sa titanium natin na white, yung sinabi ko nga last time sa vlog ko, ganitong tunog, ginapagkakamala ng foreigner na kala niya gasolina yung dala natin na sasakyan. Pero hindi, sabi ko diesel. Kasi, di ba, pagka dito narinig na, pero pagka sumakay na tayo sa lab, wala na tayo naririnig na tunog. So, kaya kala mo gasolina siya. Diba? So, ito, ibababa na natin siya, ha? So, ganun lang din, yan. Okay, isang mileage niya is 32,000 kilometers lang. So, again, para sa year model niya, super baba nun. And of course, pati sa presyo niya, kapag ka nadikit mo nga ito sa Raptor, hindi mo isipin na ganun nyo lang siya nabili, 998,000. Diba? So, panalo tayo dito. Aangas siya, diba? Pangalawa natin, tsadan! Yun, nakita nyo na ito sa vlog ko nitong huli, diba? So, ayan siya. Ito yung 2017 Toyota Fortuner top variant natin, yung V. Yung dinride ko last time. So, ito, detailed na siya, ha? So, papakita ko na sa inyo yung finished product natin. Ready to go na, ready to go. So, kayo na lang ang hinihintay niya. Ayan. So, na-demo ko na sa inyo to last time. So, papasadahan na lang natin siya. So, yun guys, hindi nga ata tinatapos yung yung video ko eh. So, ang dami pa nagtatanong sa akin kung magkano yung presyo nito. So, ito yung presyo nito is 1,328,000. So, ayan, push button na rin siya, leather seat. So, guys top variant siya. So, tas pearl white siya. Kapag binili to dati sa kasa, kapag kasi pearl white na sasakyan, parang most likely nagdadagdag tayo ng 70,000 to 80,000 para sa ganitong kulay ng sasakyan. Okay? So, ayan, kasa maintain siya. Tingnan nyo yung mga ilalim niya. Yung under chassis niya, ayan, parang bago. Para sa year model niya, di ba? So, wala sa year model niya. Titingnan lagi natin sa sasakyan pag bibili tayo yung condition palagi. Kahit idikit nyo siya sa 2023 model ng Fortuner, they wouldn't know the difference. Kasi yun nga particular dapat tayo palagi sa condition ng sasakyan. Ay, sorry. Ayan. So, yun na, pinindot ko lang, papalit na siya. Ayan. So, pinakita ko na rin sa inyo last time na may plastic pa yung likod niya kasi nga hindi siya nauupuan. So, deep dish niya, tapos yung tools niya, pinakita ko na rin sa inyo, kompleto siya. Ayan. So, guys, tingnan niyo tong gulong niya. Yung spare tire niya. So, hindi pa gamit, Tingnan mo. Parang pwede mong, pwede kang magpatong dyan. Joke lang. So, ayan. So, baba ko na siya, ha? So, exterior niya, yan. Nakita niyo na to sa maliwanag talaga before. So, ito na yung nalinis na siya. So, wala na makikita yung mga parang parang may mga fingerprint diyan. Ayan. Okay. So, kung gusto nyo guys makita yung yung full specs nito, pati yung drive niya, balikan nyo na lang yung next vlog, yung last vlog ko. Nagtatanong ulit ang mileage, 48,000 kilometers siya. Sobrang baba. May nagtanong sa akin sa comment section na hindi daw ba tampered tong Fortuner. Kasi sa 48,000, sobrang nabababaan siya para sa year model niya. Diba sabi ko nga sa inyo. So, ayun guys, bago gumabi, papakita ko na sa inyo yung twin sister nito. Meron siyang twin sister Yan. Recap ko lang sa inyo to ha. So, makikita niyo doon sa vlog ko na in-inspect siya ni Premium Warranty, di ba? So,
So, after siya ma-inspect, nakuha ko na yung inspection report nito. So, upon request, pwede ko ipadala sa inyo. Pumasa siya kay premium warranty. So, pwede nyo siya ikiwan ng premium warranty, kaya siya nilagyan na ng badge. Ayan. So, as I've said before, hindi siya lalagyan ng badge kung hindi siya pumasa doon ka sa inspector ni premium warranty. So, yun lang. So, makikita nyo dun sa previous vlog ko, ito mismo yung Fortuner natin, yung in-inspect ng inspector. So, inisa-isa lahat doon. So, nandito na yung twin sister ni Fortuner natin. Same variant, pero mas bata, mas modelo siya. Mas mababa yung mileage niya, pero yung kulay niya, magkaiba sila. So, kung iba gusto ng tisay, yun nga, yung puti, ito naman morena. O, diba? Iba yung gandang morena, diba? So, ayan. So, yun guys, naka-DRL din siya. Daytime running lights. Ayan. So, ito yung exterior niya. Kung makikita nyo guys, so I encourage na puntahan nyo siya talaga para makita nyo yung actual condition niya. Parang bago talaga. May bago. So, yun yung laging lumalabas sa bibig ko kasi totoo naman. At mapapatunayan nyo yung pag nagpunta kayo. So, ito na yung presyo niya. 2018 Toyota Fortuner V with automatic transmission. Kasa-maintain siya, 28,000 kilometers. And then, ang presyo niya is 1,368,000. So, inspected din siya and certified. Ayan. So, push button din siya, top variant. So, parang bago din siya. Ayan. So, hindi siya repo, hindi repossess. Ayan. So, ito exterior niya. Ayan. So, yung gulong niya, okay. Ito, ayan. Yung spare tire niya rin. Ayan. So, hindi pa gamit. Ayan. So, rear spoiler. Yung interior niya. Ayan. So, tada! Diba, naka-leather seat din siya. So, may bago. Tapos yung sidings niya, yun, no? Parang, sumisigaw sa atin na sobrang sariwa niya talaga. So, may third row seat. Yan, 7-seater. Okay. Ayan. So, may aircon dito. Dito, yan. Diyan may aircon. So, maluwag yung likuran niya. Ayan. So, ito, napakaluwag. Yung legroom niya, tsaka yung headroom niya. So, may speaker dito. Ayan. So, same din siya ni 2017 natin. Ayan. So, power seat din siya. Ito. Leather seat. Ayan. So, ayan yung interior niya. Okay. Yan. So, yung mileage, ayan, sinabi ko na sa inyo kanina, 28,000 kilometers. Kasi ito guys, may plastic pa siya pati doon sa kabila. Ayan. So, sobrang kinis niya, oh. Yung leather, walang walang punit, wala siyang lukot-lukot dyan. So, yung amoy, pagpasok niya dito guys, pagpunta nyo, ayan, may bago rin siya. So, ito guys, kompleto rin siya ng RFID niya. So, papakita ko sa inyo yung kompleto rin siya ng manual. Ayan, so, automatic transmission, may manual mode, ayan. Tapos, push button na rin siya. Ayan, push button, kasi top variant. Ayan. Ayan nga, push button yung sinasabi ko sa inyo kanina. So, ito yung RFID niya, ayan. So, ito yung yung dashboard niya, ayan. Makikita nyo. Parang galing din sa kasa to. So, hindi ko kayo binabola kasi kapag kumbulahin ko man kayo, sasabihin nyo naman, sinungaling ako pagka nakita nyo sa personal, di ba? So, yan, may navigation din siya. Yan, so connect nyo lang din yung phone nyo dyan. Tapos, napakalamig din ng aircon niya. So, ito yung aircon na nanununtok na naman. So, check natin tong yung manual niya. Yan. Yung manual niya, kompleto. Tapos, ito yung booklet niya. Yung service booklet niya, sabi ko nga sa inyo, kasa maintain. So, nung 27,000 kilometers, dinala sa kanya itong Fortuner. So, ngayon, ang current mileage niya is 28,000. So, ayan, updated siya. Okay. So, makikita nyo lahat yan dito pagpunta nyo. So, guys, hindi ko na masyadong i-explain to si baby sister ni Fortuner V natin, ni Tisay. Kasi same lang din sila. Yung Tisay, ito, morena di ba? May kayo sabihan nga sila, beauty is in the eye of the beholder. So, yung iba nagagandahan sa morena, yung iba nagagandahan sa Tisay. Kung nagagandahan kayo sa Tisay, yung kunin nyo si pearl white. Pero kung gusto niyo morena ito, di ba? Parehong maganda, syempre. Di ba? So, doon na tayo sa engine niya. Dito na tayo ngayon sa engine niya, 2.4 liter diesel engine. So, yung battery niya, Amaron, so, mamahalin na battery din siya. Ayan, so ito, may mga markings pa na
nasikasa talaga ang gumawa sa kanya. Ayan, makikita niyo, iba-iba kulay ng markings niya. So kahit hindi marunong tumingin ng sasakyan, makikita na nasariwa talaga to dito sa engine niya. Ayan, so ito yung insulator niya, doon yung malalaman na hindi siya nabaha. Kasi ito buong buo pa siya kung makikita niyo. Ayan, buong buo siya. Okay? So yan, kahit magsama nga kayo ng mekaniko, silipin niya yung mga singit-singit diyan, wala siya makikita na leaks. Okay? Ipon niya dito, ayan. So, pwede tayo mag-boodle pipe dito, oh. Ayan. Mag-boodle pipe sa ipon niya, ayan. Naka-disc brake. Okay? So, guys, ipakita ko na sa inyo yung dalawang Fortuner natin. So, pareho sila ng variant. So, ayan. So, sa kondisyon, hindi sila nagkakalayo, naghahabulan sila. Ayan. So, tsaka sa presyo, naghahabulan din sila, di ba? Ayan. So, guys. So, ngayon, ang dilema nyo dito. Ano ang pipiliin nyo? Si Tesay o si Morena? Si Catherine Bernardo, si Jessie Manjola o ako? Joke lang. So, may papakita ko sa inyo ngayon yung last but not the least natin dito sa Car City showroom natin. So, ito guys, sa lahat ng mga na-demo ko, amongst the four, ito yung masasabi natin na minahal talaga. Kasi tingnan nyo yung ano niya, yung condition niya. Papakita ko sa inyo mamaya. So, maniniwala ba kayo guys na 2014 lang to? So, nag-demo tayo ng mga modelong sasakyan ngayon. Bakit ko siya sinama? Bakit ko siya dinikit? Kasi yung condition niya, hindi nalalayo doon sa mga modelong sasakyan natin. So, simulan natin ngayon dito sa exterior niya. Ayan, so pagka nakita niyo siya ng personal, naubos nilangaw natin dito kasi, napilayan na sila lahat sa kinis nito at dulas. Ayan. Ayan siya. So, 2014, Mitsubishi Montero GTB 4x4 with automatic transmission. So, top of the line siya. Top variant. So, sa first owner din namin nabili namin siya sa exclusive subdivision sa Makati. So, ito yung literal na na kung pwede ko nga lang ipakita yung, kasi may picture kami nung bahay nila. Kung pwede ko nga lang ipakita yung bahay nila. So, malaki siya. And then, yung garahe nila, parang more than 4 cars yung malalagay doon. So, kasama siya. So, ayan, low mileage din siya. Naka-leather seat. Napakita ko sa inyo lahat yung features niya sa loob. Ayan, so very fresh nga siya. So, pakita ko sa inyo yung exterior niya. Ito siya. Ayan. So, yung features niya, guys, hindi siya nalalayo dun sa latest model ng Montero. So, may headlight washer. Ayan, pati both sides. Ito, ayan. So, may fog lamps din siya. Ito. Okay. Crossbar niya, hindi siya basta pamporma lang o accessories lang. So, mapapakinabangan nyo talaga to. Kunyari, mahilig kayo mag-camping, ganyan, or may mga gamit kayo na hindi kasya sa loob, kasi marami kayong sakay. Pwede nyo ilagay dito, maglagay lang kayo ng karton dyan, tapos itali nyo lang. Kasi ito guys, may susi ito namumove siya. Pwede nyo pagdikitin to, pwede medyo magkalayo ng konti. Ayan, so ito yung exterior, ayan, sa likod, ayan. So, GTV siya. Top variant. Ito guys, yung branded siya, hitch po, na tow hitch. Ayan. Okay? So, ano siya, simpleng maangas. Si Montero natin. So, ito, nagre-retract to. May signal light din siya sa side mirror niya. So, dito na tayo ngayon sa interior niya. Ayan. So, ayan. So, leather seat siya. So, ito yung dashboard niya. Kung makikita nyo to sa liwanag, napakakinis din niya. Ayan. Unahin muna natin dito sa glove compartment niya. So, ayan, this is 2014 Mitsubishi Montero GTB 4x4. So, yung RFID niya, auto-sit nandiyan. So, ito yung manual niya, kompleto rin siya. Ito. Yan, guys. So, guys, ang mileage nito is, is 37,000 kilometers. Ito yung huling service niya sa kasa. So, 37,000 kilometers. Ayan. So, nandito yung receipt niya. Okay, so, yung mileage siya, makikita nyo rin doon, 37,000 kilometers din. So, ayun nga guys. So, di ba sabi ko sa inyo, maraming sasakyan si first owner. So, ito yung list na ginagamit sa dami ng mga sasakyan nila. Kasi parang, base sa pagkakakwento sa amin, siya, yung parang swerte sa kanila to. Kaya nagtagal na 1 dekada sa kanila. So, sobrang inalagaan talaga nila. So, parang kumbaga naging lucky charm nila to eh. Yeah, so, magiging lucky charm din natin. Magiging lucky charm nyo rin. Dito na tayo sa second row niya. Yan. Okay. Ayan, so leather siya hanggang doon, third row seat. Kasi aircon dito, may aircon din doon. Ang kaiba niya sa ibang mga Montero, ang GTB lang ang naka-leather seat. Ayan, so 3 rows aircon siya. Meron doon, meron dito. Tsaka yun ngayon na din sa harap. Yung features nito guys, hindi na iba sa Pajero BK. Ayan.
So, dito na tayo ngayon. Ito yung, yung rear camera niya, yung reverse camera niya. Ayan. So, ayan. So, maluwag yung likuran niya. Ayan. So, ito. So, wala kayong makikita mga gas dito. Ito. Ayan. So, yung aircon hanggang dito sa likod, sa likod nanununtok eh. Diba? So, ito yung, so, may nandito yung niya, early warning device niya, tapos nandito yung ibang tools niya. Ayan. So, kompleto rin siya, guys. Yan. Sa mga nagtatanong ng mga mileage ng sasakyan natin, so, doon palang makikita nyo na sa kondisyon niya, nagre-reflect naman sa kondisyon ng sasakyan. Pag in-inspect nyo kahit yung mga likuran niya, yung carpet dito, yung mga sidings niya, malalaman nyo na tugma yung mileage doon sa kondisyon ng mga units natin. So, ayun guys, na-inspect na rin siya. Ayan. So, upon request din yung, yung inspection report niya. So, dito na tayo ngayon sa interior nito. So, may dashboard tayo. Sa power seat siya, eto, ayan. Power seat siya. Okay. So, ito yung dashboard niya, ayan. So, wala rin kayo makikita ng scratches dito. Dito na tayo ngayon sa interior niya, sa dashboard niya. Ayan, makikita nyo na walang mga tama-tama dyan, walang gasya. So, yung aircon niya, ganun din, kagaya ng mga modelo na unit natin, naluluntok din siya sa lamig. Ayan. So, may navigation na rin siya. So, yung knob niya dito, yung sa air conditioning system niya, ayan, mas madali na siya. So, may paddle shifter, ayan. Tapos, may steering wheel control. Tapos, yung control doon sa, may mode na rin dito. Ayan. So, ayun yung mileage na 37,000 kilometers. So, automatic transmission with manual mode. So, dalawa ang gear niya. Isa dito sa 4x4 niya kung gusto niyo i-4x4. So, itong console niya dito, medyo madilim na kasi. Kung makikita nyo, wooden inspired din siya. Pati doon sa sidings niya. Ayan. Yan, pati dito, pati doon sa may second row natin. So, tapos na tayo dito sa Car City. So, magagabi na. So, lilipat tayo dun sa Quezon City showroom namin. So, marami ding sasakyan kayong makikita doon. So, yun nga, kagaya ng sabi ko sa inyo, bentahan na tayo ngayon. Kasi, yan na-ready ko na sila isa-isa. So, ayun guys, subscribe naman kayo sa YouTube channel ko. Kasi, 1.8 subscribers na ako. Gawin nyo ng 2K. Parang tiningi-tingi nyo pa, di ba? So, ayan, para marami tayong mga re-reach na mga kababayan pa natin na nasa malayong lugar. Ayun lang guys, so huwag nyo kalimutan i-share yung videos natin. Like nyo na rin, turn on nyo yung notification button para ma-update kayo sa mga next vlog na gagawin natin. So, that's it for today guys, magagawin na. Upload ko muna itong video natin ngayon, and then isasunod ko na yung video natin tomorrow. So, that's it for today guys. See you again soon. For my next vlog. Bye for now!